Kabuwanan ng Marso, sa sobrang init ng panahon, ay ilang beses nang nasunugan ang mga taga-baryo ilang-ilang sa bayan ng Mulabis. Inireklamo na ng mga mamamayan ang tungkol sa suliraning iyon sa mayor ng kanilang lugar. Ngunit hindi pa rin ng mga ito magawa-gawang aksyonan. Kay bagal nga naman umusad ng mga nakaupo sa itaas. O paring Rimart, mukhang pagod na pagod ka. Tagaktak na rin ang pawis mo. Napatigil si Rimart sa pagpupunas ng kanyang pawis nang uminto sa harapan niya si Monique, ang kanyang kumare. Inaanak kasi niya ang anak nito. Pasado 10:00 pa lang ang oras ng tanghaling iyon. Tirik na ang sikat ng araw, ngunit maraming mga manggagawa ang nagkalat sa ilalim ng araw upang magtrabaho. Kabilang naroon si Rimart, ngunit nagkataon lang na napahinto siya sa pagtatrabaho dahil sa pagkauhaw. Kaya siya nakita ni Monique na nasa ganoong kalagayan. Oo, masyadong abala kasi. Tugon ni Rimart at bahagya pang itinuro ang mga katrabaho niya na walang tigil sa pagtatrabaho. Isang construction worker si Rimart. Sa edad na 34 ay mag-isa pa rin siya sa buhay. Nasa malalayong lugar ang mga kamag-anakan niya. Niwala rin siyang asawa o nobya man lang. Maitsura naman itong si Rimart. Sa katunayan ay habulin nga siya ng mga kababaihan. Ngunit nagkataon na wala pa talaga sa isip niya ang pumasok sa isang relasyon. Nagkataong nag-uusap sina Rimart at Monique ng mga sandaling yon nang mapadaan ang asawa nitong si Sander. Nabigla pa silang dalawa nang bigla na lamang lumapit ang lalaki at galit na sinapak si Rimart. Anong problema mo, pre? Pagtatakang tanong ni Rimart sa kanyang kumpare habang sapo ang dumudugong nguso. Ano ang problema ko? Ang lakas naman ng loob mong itanong sa akin yan, pre. Ikaw ang problema ko. Totoo palang usap-usapang naririnig ko na naglalandian kayong dalawa pag wala ako. Mga hudas! Bigla na lamang na nasigaw si Sander matapos siyang tanungin ni Rimart kung bakit niya ito sinuntok at kung bakit daw siya galit na galit. Nabigla si Rimart dahil sa sinabi ng lalaki at bago pa man niya madipinsahan ang sarili ay ilang beses siyang inatake nito ng suntok. Napasigaw si Monique dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Agad namang nagsikilos ang mga taong nasa paligid. Ang ilan sa mga kalalakihan ay pinaghiwalay ang dalawa. Ngunit galit na galit pa rin si Sander sa kanya. Sinubukan pa ni Monique na magpaliwanag sa asawa na walang namamagitan sa kanila ni Rimart. Ngunit sigaw ito ng sigaw at pinagbantaan pa si Rimart na oras na galawin daw uli ng lalaki ang misis niya ay hindi ito magdadalawang isip na ilibing siya ng buhay. Galit na galit pa si Sander nang umalis ito habang hilahilas si Monique. Bago pa tuluyang makaalis ang mga ito ay humingi pa ng paumanhin si Monique dahil sa nangyari. Mas lalo tuloy nagalit sa kanya ang sariling asawa. Nang tuluyang makaalis ang mag-asawa ay tinanong pa ng mga taong nasa paligid kung maayos lang daw ba si Rimart. Kaya sinagot naman sila nito na maayos lang siya at hindi naman siya napuruhan. Nang dahil sa iskandalong nangyari at bugbog sarado na rin si Rimart ay hindi na ito nagpatuloy pa sa pagtatrabaho ng araw na yon. Nabalitaan din ng kanyang boss ang nangyaring kaguluhan. Kaya pinagsabihan niya si Rimart at pinauwi na lamang upang magamot nito ang sugat at makapagpahinga. Nakatira si Rimart sa gitnang bahagi ng kagubatan. Sinadya niya talaga na doon ipatayo ang kanyang bahay dahil mas gusto niya ang tahimik na buhay. Ngunit hindi niya inaasahan na dahil sa hindi pagkakaintindihan ay magkakaroon pa siya ng kaaway at ang mas malala pa nito ay yung sarili niyang kumpare mismo ang kaaway niya. Matagal na rin niyang narinig ang kwento-kwento na may relasyon daw sila nitong si Monique. Ngunit ang totoo niyan ay wala naman talaga. Sadyang close lang talaga ang dalawa sa isa't isa
Sa katunayan ay parang magkapatid na nga ang turingan ng dalawa sa bawat isa. "O pre, napaano ka?" Tanong pa nga ni Isko nang magkasalubong silang dalawa habang naglalakad siya pauwi sa bahay niya. Napahinto naman si Raymart sa paglalakad. Sa kanya na ikwento sa lalaki ang buong pangyayari. Napatawa na lamang si Isko at sinabi na mag-iingat daw si Raymart. Ipinagsawalang bahala na lamang ni Raymart ang payo ng kumpare niya at sa halip ay maayos siyang nagpaalam sa kaibigan at nagpatuloy sa paglalakad pauwi sa bahay niya. Tahimik na tinatahak ni Raymart ang daan patungo sa masukal na kagubatan. At habang naglalakad ay hindi niya naiwasan na mapamuni-muni dahil sa iskandalong nangyari. May bahagi sa kanya na nagagalit dahil sa ginawang pambubugbog sa kanya ni Sander. Ngunit hindi rin niya maiwasang mapatawa dahil sa nangyari. Sa simula pa lang kasi ay alam na rin naman niyang siloso itong si Sander. Ngunit hindi niya akalain na maging siya'y pagsisilusan ng sarili niyang kumpare. "Putya, ahas!" Napabulala si Raymart nang may humarang na ahas sa dinadaanan niya. At kung hindi pa natuklaw ang paa niya, ay hindi pa niya ito mapapansin. Talaga namang nasa iskandalong nangyari, nakatuon ang kanyang atensyon. Ilang saglit pa, ramdam ni Raymart ang unti-unting pamamanhid ng kanyang kaliwang paa na kung saan natuklaw ng ahas. May kaliitan lang ang ahas na yon, ngunit alam niyang makalason iyon. Bago pa man muling matuklaw ng ahas si Raymart, ay agad siyang pumulot ng malaking bato. Sa kanya sinubukang batuhin iyon, ngunit mabilis nakailag ang ahas. Agad na kinuha ni Raymart ang daladala niyang punyal. Saka pinagtangkaan ng ahas. Ngunit mukhang nakatunog ang ahas sa panganib, kaya mabilis itong nakaalis. Hindi na nag-abala pa si Raymart na habulin ito, dahil ang mas iniisip niya ay ang lason na maaaring kumalat sa buo niyang katawan. Nang dahil sa isiping yon, ay muli siyang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa tuluyan siyang nakauwi sa kanyang bahay. Nang makarating siya sa bahay, ay agad na naganda si Raymart ng palanggana at kandila. Sa loob ng ilang dekadang paninirahan niya sa gitna ng kagubatan, ay hindi iyon ang unang bisis na natuklaw siya ng ahas. Kaya alam na niya ang gagawin kung paano matanggal ang lason. Nahirapan nga lang siya dahil sarili niyang katawan ang ginagamot. Inabutan ng halos 1.5 oras bago niya natanggal ang lason. Pasado 2:00 ng hapon, nagkataong katatapos lang mananghalian ni Raymart ng mga sandaling yon, nang dumating ang isa sa mga kumpare niyang si Eros. May dala-dala itong 3 banga ng lambanog, kaya hindi na nakatanggi pa si Raymart nang ayain siya ng kumpare na makipag-inuman. Nalibang ang 2 lalaki sa pag-iinuman at pakikipagkwentuhan, ni hindi man lang nila namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras. Pasado 6:30 na ng gabi nang umuwi si Eros. Hindi na siya nagawa pang ihatid ni Raymart dahil maliban sa tinamaan na ng alak ang lalaki, ay hindi rin siya pwedeng gumalaw-galaw dahil sa sugat na natamo niya. Nang dahil sa pagod at tama ng alak, ay agad na nakatulog si Raymart. Mabilis na lumipas ang mga oras. Nasa kalagitnaan ng mahimbing na pagkakatulog si Raymart ng gabing iyon, nang bigla na lamang siyang nagising dahil sa init na nararamdaman. Nang magmulat siya ng mga mata, ay ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang bumungad sa kanya ang nagliliyab na apoy sa paligid. Napatulala siya nang napagtanto niyang nasusunog ang bahay niya. Huli na upang tumakas pa siya dahil napalibutan na siya ng apoy. Sa sobrang bilis na mga pangyayari, ay namalaya na lamang ni Raymart na sumisigaw na siya dahil sa sobrang init, hanggang sa tuluyan siyang kinapos ng hininga at nilamon ng dilim. Sa gitna ng panganib, himalang nagising si Raymart dahil sa ingay ng paligid. Nang magmulat siya ng mga mata, ay nagulat siya matapos masilayan ang kumpulan ng mga tao sa paligid habang nakamasid sa kanya.
Takang-taka naman si Raymart. Nung una ang akala niya ay nanaginip lamang siya tungkol sa sunog. Ngunit nang libutin niya ang kanyang paningin sa paligid, ay ganoon na lamang ang pagkabigla niya matapos mapagtanto na nakandusay pala siya sa bahay niyang naging abo. Sa katunayan, maging ang kasuotan niya ay hindi rin nakaligtas dahil sa naganap na sunog. Maliban na lamang sa suot niyang brief na himalang hindi nasama sa sunog. Ano ang nangyari? Himalang nakaligtas pa siya sa sunog. Sabi na nga ba't salot ang lalaking yan sa baryo? Hindi kaya isa siyang kampo ng demonyo? Mga usap-usapang narinig niya. Ipinagsawalang bahala na lamang niya ang tungkol sa mga naririnig mula sa ibang tao. Dahil maging siya ay naguguluhan na rin kung bakit siya nakaligtas sa gitna ng mapanganib na sitwasyon. Hindi pa man tuluyang nakakaalis si Raymart mula sa kanyang pwesto, ay naagaw ng pansin niya ang isang maliit na bagay na tila bato, ngunit kumikinang. Sa hindi malamang dahilan ay biglang nakaramdam ng kakaiba si Raymart at may tumutulak sa kanya na kunin ang bagay na yon. At iyon nga ang kanyang ginawa. Nanginginig pa ang mga kamay ni Raymart nang kunin niya ang kumikinang na bato. Nang tuluyan niya itong makuha, ay may kung anong enerhiya siyang nararamdaman mula rito. Mainit din sa palad ang napulot niyang bagay. Ilang saglit pa ay dinagsa ng mga kalalakihan si Raymart. Buong akala niya ay tutulungan siya ng mga ito. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang pagkabigla nang akmang haambalusin sana siya ng isa sa mga ito ng malaking kahoy. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakailag. Isa kang demonyo. Hindi ba ikaw rin ang dahilan ng pagkamatay ni Sander? Pinatay mo siya dahil pinagbantaan mo ang buhay niya. Ang dapat sa iyo'y mawala. Galit na sigaw ng mga kalalakihan bago siya inatake ng mga ito. Tudo sa pagsangga si Raymart sa bawat pag-atake sa kanya ng mga kalalakihan, hanggang sa namalaya na lamang niya na kusang gumagalaw ang katawan niya at inatake rin ang mga ito pabalik. Nagpalitan sila ng sipa at suntok ng mga kalalakihan at nang makahanap ng tamang tiyempo ay sa kanya tinakbuhan ang mga ito. Takbo ng takbo si Raymart habang hinahabol siya ng mga tao na nag-aakalang isa siyang kampo ng demonyo. Halos hindi siya makapaniwala dahil sa mga nangyari. Ni hindi niya alam na namatay na pala si Sander at mas lalo siyang naguluhan dahil sa himalang nakaligtas siya sa naganap na sunog. Hindi tumigil si Raymart sa katatakbo hanggang sa tuluyan siyang nakalabas sa nasabing baryo. Ang mga katanungang bumabagabag sa isipan ni Raymart ay nasagot nang lumapit siya kay Kaampong. Isa itong matandang albularyo na nakatira pa sa karatig bayan. Matagal na niyang kilala ang matandang lalaki at nang dahil sa nangyari sa kanya ay ito ang una niyang naisipang lapitan at hinga ng tulong. Hindi nga siya nagkamali dahil hindi siya pinagkaitan ng tulong ng matandang lalaki. Ang batong ito ay hindi ordinaryo dahil isa itong mutya na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Marahil ay may malalim na dahilan kung bakit napunta sa iyo ang mutyang ito. Ngunit ang mutyang ito ay ang nagligtas sa iyo sa matinding kapahamakan. Ito ay ang mutya ng apoy. Mahabang paliwanag ni Kaampong matapos niyang ikwento ang lahat ng mga nangyari at maging ang batong nakita niya na isa palang mutya. Tuluyang naging malinaw kay Raymart ang dahilan kung bakit nagawa niyang makaligtas sa naganap na sunog. Nang dahil sa mga nangyayari ay napagpasya ni Raymart na tuluyang lisanin ang kanilang lugar at tuluyang magpakalayo-layo. Dala-dala ang mutya ng apoy ay nagsimula siyang lumakbay. Pinag-aralan din niya ang mutyang hawak niya. Tama nga naman si Kaampong. Marahil ay may dahilan kung bakit napunta sa kanya ang mutya ng apoy. At kung ano man ang dahilan na yon, ay nakahanda siyang harapin ito kahit na isa pang mapanganib na sitwasyon. Dahil kagaya ng apoy ay nagliliyab din ng katapangan sa kanyang puso at buong pagkatao. Duwag lang ang taong sumusuko sa anumang laban. Masyadong mahaba ang daan upang sukuan ang anumang hamon na humahadlang.